Noong panahon naman ng digmaan sa Japan, mahilig daw magbaon ng soybeans ang mga warrior. Pero minsan nakalimutan daw nila ito hanggang sa natapos ang gyera. Nang sinubukan daw nila ang naburong soybeans, nagulat sila sa sarap nito at tinawag nila itong natto. Natto is a traditional Japanese food. It is made of fermented soybeans. Bukod sa matapang na amoy, medyo sticky at slimy ang texture nito. Bibihira daw ang gumagawa nito sa bansa, kaya't kadalasan ay ini-import pa ito mula sa Japan. Bahagi raw ito ng Japanese traditional breakfast na hinahaluan ng kanin. Pero dito sa isang Japanese restaurant sa isang hotel sa Maynila, binigyan nila ito ng twist. Hinahaluan nila ito ng tuna, salmon o di kaya squid. Depende sa gusto ng customer. Sinamahan pa ng special toppings tulad ng spring onions, quail eggs, Japanese ginger, soy sauce at mustard. At meron din itong sushi version. Typically, Japanese lang yung mo-order. Most of the Filipino, siguro ayaw nila yung ordering because of the distinctive smell and the slimy textures. Di pa raw ito masyadong kilala sa atin. Pero kung gustong matikman, kailangang maghanda ng 200 to 280 pesos kada serving. Sa bottom ng freezer, ito yung amoy nun eh. Fairness, mabaho, halo-halo yung amoy niya. Nabulok na something. Cheers. Masarap pa rin, no? Masarap pa rin, kahit mabaho. Okay naman yung lasa. Very acceptable yung taste. Kaya, don't judge the food by its smell. Dahil hindi man mababango ang mga na-discover nating pagkain, hatid naman nito ang kakaibang sarap na tunay niyong lalasapin.